Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa You channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik, na nagmamaganda po ninyo kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ang ating po tatalakayin ay tungkol po dito sa panghahanash kay Kimi. Palibasa marami po siyang ganaps ngayon. Hindi ko maintindihan na bakit ang mga tao ay hindi po nauubusan ng sasabihin at mapupuna kay Kim Chuga yung si Kimi patuloy naman po pinapatunayan ang kanyang sarili. Kahit wala namang dapat patunayan si Kimi. Sabi nga kahit po ikaw ay nasa rurok ngayon ng iyong tagumpay, kahit ikaw ay nasa itaas, ginawa mo ang lahat-lahat pero hindi ka pa rin sapat para sa iba. Grabe ka perfectionist. Grabe yung mga bashers. Kamusta naman kaya sila? May narating na kaya sa buhay nila? Anyway, bago po natin yan talakayin at pag-usapan sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And eto nga, di ko maintindihan. Bakit nag-iingay ngayon ang mga fans ni Catherine? Wala naman tayong problema kay Kat. Or baka naman guys, meron pong mga pasaway na Kim Pao fans na ginugulo po ang mga Catherine fans kaya may ganito na naman. Kung meron man, nako, sana po tigilan na po natin ito. Huwag na natin silang pakalman kung tungkol naman sa movie. Well, tingin ko tungkol ito sa movie lalo na't meron pong naitala na naman ang Hello, Love Again. Ang itong si Catherine Bernardo pagdating po sa Philippine cinema. Pero yun ay kung meron. Pero sa wala naman po akong nababasa pa. Paalala lang naman po iyon. Pero sa akin pong paggagagala ay wala naman nanghahanas kay Catherine. So about sa kinita po ng movie, wala namang masama kung maghangad tayo na kumita rin po ang movie ng Kim Pao. That's the goal naman kasi talaga na mabuhay muli ang Philippine cinema, hindi ba? Baka sensitibo lang talaga sila at ayaw tanggapin na po pwede po na may mag-surpass doon sa record. Although hindi natin siya kiniklaim pa, humahangad lang tayo kung kaya natin, hindi ba? Baka masyado lang silang sensitive at tinitake po nila yon as negative na babatikos kay Catherine kahit wala naman. Yun lang naman kasi nakikita ko Wala naman pong iba pa. Iba na. So again, walang masama doon. Itatanong lang naman, kaya natin? Kaya. So, meron kasi dito na nagsabi, ito na naman ang mga bobitang hashtag Kim Pao fans, baliw na fans ni Kim Chiu. Nagsisilabasan na naman. Tapos wala namang inilapag na na mga screenshots pruweba ng panggugulo ng Kim Pao. Wala siguro yun lang trigger sila doon sa pagtatanong ng ilan na kaya natin mapasama dun sa record. Kapag pinatulan mga pabiktima tulad ng idol nila, baka ilabas ko ang video ng idol nyo na konti lang ang pumunta sa New Zealand. Ha? Kemerut ni online sugal queen. Haha. Mga gagang to. Grabihan. Hashtag hello love again. So may kay tungkol nga talaga guys sa movie. Itong hinahanash nito. So I think ito yon. Ito yung kinagagalit nila. Yung katanungan dito ng mga kakimpaw. Kaya ba natin higitan ito? Support na lang natin ang upcoming movie ng Kim Pao. Sana lahat ay makapanood. Panahon na para pumasok tayo sa sinehan. Ipon-ipon, pang sine, itaas ang mga kamay ng mga kakimpaw dyan. Na-trigger ata. Nagtatanong lang naman kung kaya. Wala naman pong sinabi na para palitan na si Catherine Bernardo dahil hindi bagay. Wala namang ganun, di ba? Lahat naman po siguro ng mga nag-entry, ano po ng pelikula, golden yan. Wala naman akong nabasang negative tungkol sa sa mga movies ni Catherine.
Wala namang sinabing dahil si Kim Chiu talaga ang mas sikat. Wala namang ganon. Paanong sinasabi na ano? Or asan yung sinasabi nila dong pilit na pinagkukumpara si Catherine at saka si Kim, ang layo daw ng agwat, hindi naman daw magka-level. Huy, wala naman ako nababasang gayon. In short, pagpapalaki lang po ng issue, sensitive masyado. Kumbaga ay sila mismo yung gumagawa ng issue kahit wala naman dapat. Pero kung ako naman tatanungin, kahit hindi po maigitan, basta makapasok lang po dyan sa mga blockbuster, maka 800 million din, di ba? Na kita sa sinihan, then unti-unti pataas ng pataas kung loloobin po ni God na magkaroon po ulit ng mga movies ang Kim Pao. Eto pa po, grabehan sila kay Kim Chu. Kaya lang naman siya nandyan kasi favorite siya ni Jogi Luls. At nilibot talaga ni Jogi buong Asia para magka-award siya at maging Asian superstar. Kaya siya A-lister Luls. Ulit. Hashtag sarcasm. May pa ganon. Huy, ano rin po ha? Ingat-ingat sa pagbibintang. So, sabi naman niya dito, sarcasm, siguro nakikisakay lang, niloloko yung mga nagpo-post na mga ganito about kay Kimi. Pero, ewan ko, hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko dito sa post na to. Anyway, basta ang main point dito, ino-okray nila, pati po yung pa-tour nitong si Kim Chiu sa New Zealand, sa Melbourne, kaunti lang daw ang pumunta. Grabehan sila, uy. Anong tingin nila dito? Oh, sa New Zealand ito. Anong tingin nila dito? Mga langgam? Mga bulag ba sila para hindi makita? Or nagbubulag-bulagan? Anyway, eto pa guys. Kung kanina tungkol po sa Bingo Plus, sa event po ni Kimi sa New Zealand, grabe ang sakit nila makapagsalita para sabihin online na sugal queen daw itong si Kim Chiu. Samantalang si Kim lang yung kanilang ginaganto. Si Alden Richards nagpo-promote din po nag-endorse din po ng Bingo Plus si Piolo Pascual, si Maine Mendoza. Hindi nila pinupuna tanging si Kim Chiu lang yung nakikita nila. And then ngayon, ito naman pong pagiging calendar girl niya, ang daming hanash ng mga konting basher lang naman na ang iingay, sinasabing hindi daw bagay kasi para daw butiki itong si Kim Chiu. Mula ito sa post ni Celebrity Updates. Naku Kimi, wag ka mag-alala. Kaunti lang naman sila compare sa milyong nagmamahal sa'yo. So, sabi nga dito ni Kim Pao, hindi mag-aaksaya ng milyon ang Tanduay kung hindi credible maging model si Kim Chiu. Stop na kayo mga bashers, wala siyang ginagawang masama sa inyo. Kung inggit kayo dahil hindi yung idol nyo ang kinuha, sorry kayo. Pikit na lang ang mga mata ninyong mapanghusga. And sa true, totoo yan, di po nila kukunin si Kimi kung hindi po credible. Nakakatuwa rin naman po ang headline para po kay Kim Chiu. So, ang Tanduay din naman ba, panay rin po ang tanggol kay Kimi dahil sa kanilang pagpapakita po ng suporta kay Kim Chiu na kung saan ay very queen talaga yung kanila pong treatment dito kay Kimi. So, eto nga, nakakatuwa naman po ang headline para po kay Kim Chiu. Nakalagay dito, embodying strength and beauty. Kim Chiu exudes the aura of a modern goddess as Tanduay Calendar Girl 2025. So, nga na lang po mga bashers, wala na kayong magagawa dahil si Kim Chiu sa pataas lang, kayo naman sa palubog. May narating na ba kayo? Compare sa ng mga narating nitong si Kim Chiu. Anyway, yun na po ating update sa gabi ito. Maraming salamat sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.